GFCF Church. My name is Ivy, and we are blessed to have you here with us. Before our service starts, reminder lang po, let us all set aside any distractions and focus on the Lord. And for those watching online, please follow our social media pages, like and share to your family and friends so we can worship the Lord together. Be the center of our church. Blessed morning po sa bawat isa. Are we all excited to praise the Lord? Amen! Sabihin niyo po muna yung katabi niyo ng isang magandang araw. And tell the person that you're with that you are glad that she's with you. That person is with you right now. Hallelujah! We're so happy. We are so glad to be here right now with the Lord, praising His name. Let's all arise from our seats. Sabayan niyo po kami sa pag-awit. Hallelujah! Come on, church, all together now. Singing through the fire, praise at His own place. Sometimes you gotta step down and
and night. Countless reasons why I praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I praise you anywhere. Faithful all my blessings day and night. Countless reasons why I praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night. Countless reasons why I praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every. One more time we sing. Oh, faithful all my life, blessings day and night. Countless reasons why I praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I praise you anywhere. Praise, give me praise, give me praise in the highest. Praise, give me praise, give me praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Give me praise, give me praise in the highest. Praise, give me praise, give me praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of praise. Give me praise, give me praise in the highest. Praise, give me praise, give me praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of praise. Come on, church, one more time. Let's declare this. His faithfulness. Faithful all my life, blessings day and night. Countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night. Countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night. Countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Praise, give me praise in the highest. Praise, give me praise. Come on, church, keep praising the name of Jesus. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Give Him praise, give Him praise in the highest. Praise, give Him praise, give Him praise in the highest. He is worthy, yes, He is. Come on, He is worthy. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. You are worthy of it all. Hallelujah. God is worthy of all our praise. No matter where we are, nasa church man tayo, nasa bahay man tayo, no matter where we are, God deserves our praise to Him. And right now, we're going to sing this song, an original song. A song that we made as a reminder that no matter what happens, pagmamahal ng pamilya na natatanggap natin, mga kaibigan, but there is no greater love than the love that gives us. There is no other name that will ever compare to the name of Jesus. Let's sing this song all together as a reminder of His goodness. The moments where I thought I was alone,
took the pain away when I thought it wouldn't end. Oh, with open arms you held me tight and called me friend. Now this life I surrender, I give to our Father. I have decided to follow you alone.
in all to you. Because of your amazing love, we give her all in all to you. All the burdens, all the anxiety, all that we are, all that we could offer. Let us be a living sacrifice for you, Lord. Hallelujah. Oh, you're so good. You are so good to us. Amazing love, incomparable to others, Lord. Oh, oh, you are incomparable love. Incomparable love. Sing this all together. So good to me. You are so good to me. And my heart will choose to sing. Oh Jesus, your love is amazing. You are so good to me. You are so good to me. I don't have to prove a thing. Oh Jesus, your love, love. You are so good to me. You are so good to me. And my heart will choose to say, oh Jesus, your love, your love. You are so good to me. You are so good to me. I don't have to prove it. Oh Jesus, your love. You are so good to me. You are so good to me. Don't have to prove a thing. Oh Jesus, your love is amazing. Your love is amazing. You are so good. You are so good. Oh, we don't have to prove a thing. Your love is amazing. Your love. You are so good to me. You are so good to me. I don't have to prove a thing. Oh Jesus, your love is amazing. You are so good to me. You are so good to me. You are what you say. Oh Jesus, your love. You are so good. You are so good. We don't have to prove a thing. 'Cause Jesus, your love is amazing. You are so good. You are so good. I lift up my hands to sing. Oh Jesus, your love is amazing. Your love is amazing. Come on. Oh, hallelujah. God's love is amazing. God's love is amazing. And God is good. Even when our circumstances tell us that it's not good, but God will continue to be good. No matter what happens, no matter what we're going through, just trust in the Lord. He didn't forsake you then, He will never forsake you now. What He did for you, what He did for you yesterday, He has the power to do it for you now. What man thinks is impossible, everything becomes possible to God. There is absolutely nothing that God can't do.
moments where you feel like you're all alone, in moments where you feel like nag-iisa ka, wala kang matakbuhan, God is there. You only need to seek. You only need to come to Him because He is ready with open arms. He is going to welcome you with open arms. God loves you with an everlasting love. God loves you so much that He died on the cross for you. And that is the kind of love, the great love that we are singing right now. Because God is love. And His amazing love has the power to transform, has the power to renew, has the power to fix all the brokenness that we have. You are not alone. You will never be alone because we have God. What more do we want when we have God? God alone. God alone can satisfy. God alone can fill our hearts. You don't need to look for it in the world. You don't need to look for it from other people. God is offering you the peace. God is offering you the joy. God is offering you the comfort. God is offering you all the things that your heart is craving for right now. Just receive it, church. Just receive what He is offering to you. Just receive and lay all the burdens down. Lay everything at His feet. Whatever you need to give up right now, give it all to God. He says, all your anxiety, not just partial of what you're going through, but every single thing that you are having, all the burdens in your heart, give it all to Him. Hallelujah! Oh, you are so good. Oh, you are so good to me. You are so good to me. Don't have to prove a thing. Oh, Jesus, your love is amazing. You are so good. You are so good. I lift up my hand to say, oh, Jesus, your love, you are so good. You are so good. I don't have to prove a thing. Jesus, your love is amazing. You are so good. You are so good to me. I lift up my hands to sing. Oh, Jesus, your love is amazing. Love is amazing. Oh, God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, for your love is amazing. We will continue to praise you. We will continue to sing of how good you are in our lives, oh God. All the days of our lives, your mercy and your goodness continues to run after us. We don't need anything else, Lord. Just you alone is enough. Hallelujah. Keep on praising Him. Keep on praising Him, church. Lift up the name of Jesus. Lift up His name, Jesus. You are worthy. You are worthy. Glory. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. For the last time, let's just sing this song one more time. You are so good
Good morning po. Good morning sa lahat. Pag kayo siguro merong hindi kilala sa akin, ako si June. Ano, kapatid ni Piolo. Nakita sa mukha, di ba? Oh, yung nunal. Pogi pa rin ako, pero yung sa akin, presence of God inside. So, oh. Ngayon, meron isang tanong sa inyo. Sa buhay nyo, pag meron kailangan at pagdidesisyon, na tanong kayo kay Lord or isipin yung kung will ni Lord or hindi. Importante, malaman kayo kung will ni Lord or hindi para maayos yung takbo ng buhay nyo. Kung kayo hindi na sigurado kung will ni Lord o hindi, na yun, maganda yung message na yun. Yung title ng message na yun is 7 Ways to Know God's Will. Oh. Kayo na yun, kung gusto nyo malaman anong will ni Lord para sa buhay niyo, paturo natin. Kaya attention sa susunod-sunod ng speakers na yon. Kaya tawagin natin si Bro Po. Saan si Bro Po? Please, Bro Po. Onegaishimasu. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brother Boo. Amen. Bago po tayo magsimula, let's pray po muna. Amen. Let's pray. Yes, Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, for this day. Thank you po sa opportunity na ngayong araw na po na ito, Lord, kahit di po karapat-dapat na nandito ngayon, Lord. And apart from you, Lord, we are nothing, Lord. Tunay nga po na masarap talaga magpahinga sa inyong presensya, O Lord God. Even kayo, Lord, sa ikapitong araw nagpahinga. Kami pa pong mga anak ninyo. Amen. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kasagutan at katalinuhan, O Lord. Sa inyo po ang mataas sa papurit pagsamba in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Babe. Amen. Nag-almusal po ba ang lahat? Sino po nahirata dito pag gutom? Amen, amen. Ganon din po, no? Kung pag hindi na po natin na-feed ng God's Word ang ating spiritual life, pag every, na lang, trabaho, lagi ka ng pagod, hindi nyo na napapansin, nag-iiba na yung attitude nyo. Amen? So kung binibigyan po natin ng sustansya ang ating physical na katawan, bigyan din po natin ng sustansya ang ating spiritual na buhay. Amen? Teka lang po, teka lang. May script po ako dito eh. Amen. Sabi nga po ng Lord, no, nasusulat, ang tao hindi lang sa tinapay na bubuhay, kundi sa mumula sa ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Ano po ba ang God's Word? Ano po ba ang God's Word? Amen. Galing alam mo Bravo, jacket. From Genesis to Revelation, alam po natin na salita po ng Diyos yan, no? Sabi nga po sa 2 Timothy 3:16. 3:16 ba yun? Nasusulat, Sige na po kayo, Sabi po, no, lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos. Hiningan po ng Diyos ang Bible, no? Kaya ingatan po natin ang Biblia, no? Lahat po ng nakasulat dito ay may hininga ng Lord. Amen. Ngayon lang po ulit nakapagbukas ng Bible.
Diba, may cellphone na nga po pala, no? Pero mas okay pa rin po talaga kung sa Bible. Tagalog po ang Bible ko, no? Poimen. 2000, ano po ba to? 16. 2016 pa po ito, no? Amen. Amen. Uy, hindi. Maraming notes to, ah. Maraming notes to. So, ang Bible, sporting Bible verse ko po is Psalm 119, 105. Amen. Your word is a lamp to my feet, a light to my path. Amen. Sa Tagalog po, no, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Amen po ba? Ang salita daw po ng Diyos ay liwanag po sa ating mga paa, no? Kung saan po tayo hahakbang. Amen. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng patnubay sa ating buhay, no? Nagsisilbing ilaw po, no? Amen. Kaya yung mga tropa ko si CJ, oh, dating nasa dilim, dinukot ko sa dilim mo. Nasa liwanag na ngayon. Next time dito ka na rin, ha? Iisa-isay natin yun, pre. Yung mga tropa natin, okay? Amen. So, yun nga po, no? Ginaguide po tayo ng Lord, no? Para hindi po tayo magkasala. Para po ay mapabuti at ikaayos ng buhay natin, no? Kaya po, ano po ba dapat natin gawin? Dapat di gawin para di tayo maligaw, no? Kasi po ang Lord, ayaw po tayo ng mapasama. Amen po ba? Napakasimple lang po ng Christian life, eh. Susundin mo lang yung, ewan ko, simple lang ba? Pero sa akin, medyo, dati sobrang kulit ko, eh. Ngayon makulit na lang ako, eh. Amen? Amen po ba? And yun nga po, no? Marami pong principle. Marami pong principle ang Lord, no? O alitutunin sa loob ng Bibliang ito. Amen po ba? Ang gagawin lang po natin is sundin lang natin ang salita ng Diyos. Dahil yun nga po, ayaw niya po tayo nawawasama. Amen po ba? Hindi lang po ito informational, no, yung Bible. Transformational din po ba? Amen. Kaya po, no, sa bawat bukas mo ng Bible, kapatid, para tas sumunod ka, i-apply natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Patungo yung sa tagumpay. Amen? Amen? So, yun nga po. Conclusion. Amen? Sabi po, no, kaya lang. Sa Tagalog ba? Proverbs 6:23, no? For this command is a lamp, this teaching is a light, and correction is instruction are the way to life. Amen po ba? Sandalan lang po natin ang salita ng Diyos. Kahit bali-balik rin natin ang mundo, isa lang pupunta po natin sa tagumpay ng Diyos. Amen? Woo! Glory to God, glory to God. Palakpan po natin ang Lord sa buhay ni Brother Boo. Grabe naman talaga. Napaka-bless po natin kasi dumadami po ang ginagamit ng Panginoon. Alam nyo po, sa totoo lang, sabi ko nga po kay Brother Boo, kung susundin namin ang sarili namin kagustuhan, ayaw po namin. Kasi mahirap po ito. Hindi lang po ito basta-basta na dinideliver po ang salita ng Diyos. Siyempre, makikita din po dapat ito sa amin. Bago po namin ito i-deliver, dapat napapamuhay po namin ito. So lahat po tayo ito na natututo. And sa point po ni Brother Boo, God's Word, ito naman po number 2 natin is the voice of God's Word. Okay, so talaga napakabuti ng Diyos kasi hindi lang niya binigyan ang salita niya, kundi nangungusap din siya through His Word. Have you ever wondered na pagka nananalangin ka sa certain things, and then all of a sudden, para kang, akala mo may narinig kang boses. Pero wala ka talagang literal na narinig na boses. Pero parang sa puso mo, sa isip mo, may nagsasalita sa'yo. Yun ang nangungusap sa salita ng Diyos. Pero, maging maingat tayo. Kasi pwedeng maging deception to ng devil.
Pwede niyang gawin ito kasi nga, di ba, kaya niyang magbalat kayo bilang isang anghel. So, pag nanalangin tayo, dapat alam din natin kung ano ang boses ng Diyos, ano ang salita niya. Nangungusap siya through His Word. Okay? Kasi pwede ko sabihin na, ikaw kapatid, sabi sa akin ng Diyos, ikaw ay tatangkad pa ng 5 sentimetro. Totoo ba yun? Nasa Bible ba yun? So dapat maging aware din tayo sa mga ganyang bagay. Kasi pwedeng gawin itong deception at mapariwala tayo sa will ng God. So, makita po natin sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is living and active. Hindi lang siya basta nakasulat. Sabi nga ni Brother Boo, di ba, isang liwanag din. Hindi lang ito basta liwanag, kundi buhay ito. Napakagandang arukin ito na ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi lang noon, hindi lang nung nakaraan, hindi lang ngayon at sa mga darating pang henerasyon. Ganun ka-powerful ang Word of God. Paniwalaan natin ito at let's have faith in God's Word kasi buhay ito at hindi ito natatapos. Maguguna ang mundo pero ang salita niya ay hindi. Amen po ba? Ganun ka-powerful ang Word of God. Kaya wag tayong magpanghinaan. Alam, dapat natin ang salita ng Diyos. Paano natin malalaman ang salita ng Diyos? Siyempre, through reading His Word. Sabi nga po sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 8, therefore as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. On the day of testing in the wilderness, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag mo na matagisin ang puso mo. Kasi buhay yun eh. Buksan mo ng puso mo kapag ka may someone na nag-evangelize sa'yo, nag-encourage sa'yo, katulad nito, na nakikinig tayo ng salita niya, nagbabasa tayo ng salita niya, huwag natin patigisin ang puso natin. Kasi hindi natin alam kung kailan, hanggang kailan tayo dito sa mundo. Binibigyan tayo ng chance at ng oras ng Panginoon para tayo mabago, maging katulad ni Jesus. Yun po ang gustong mangyari sa buhay natin ng Panginoon Diyos. Pero, we hear God's voice when? Kailan ba? Yun ang tanong, kailan ba natin ito naririnig? Una po sa lahat, through His Word. Siyempre, pas pagbabasa niya, di ba minsan pagka nagbabasa po tayo ng Bible, biglang tatama ito sa atin. Teka, parang kinakausap ko nito ah. Magbago ka na. Di ba? Turn your hearts from your wicked ways. Nangungusap na yun. Huwag mo nang patigasin yun. Ay, ano ba ito? Mamaya na lang. Gagawin ko muna ang gusto ko. Wag. There are times na pag nagbabasa tayo ng Biblia, ibigay mo ang nararapat para sa Diyos. Huwag mo nang patigasin. Kasi yun na yung time na si God mismo ay nangungusap sa'yo through His Word. Sa salita niya. Amen po ba? Sinabi rin po ni Brother Boo sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Mga kapatid, binigay po ng Diyos ang salita niya para po tayo mabago, para tayo turuan, gabayan, at i-correct. Nang sa ganun ay mamuhay tayo sa righteousness, katulad ni Jesus. Siya po ang ating image, siya po ang ating example, si Jesus Christ. Amen po ba? So God speaks. We hear God's voice when we read through His Scriptures. Ano pa? We hear God's voice when? Through His people. Sa mga kapatiran, kay pastor, sa mga leaders, sa kapatid natin sa pananampalataya. So dapat alam natin yon. Actually, alam mo kapatid, meron nag-advise sa akin eh. Nag-aaway kami ng asawa ko. Sabi nung kaibigan ko, hiwalayan ko na daw. Teka lang. Teka lang. Baka nangungusap na sa akin ng Lord. Yung kapatid na ba yun? Christian ba yun? Same ba kayo na pananampalataya? Nasa Bible ba yun? Hindi naman yun eh. 'Di ba? Dapat marunong tayong siyasat kung kailan natin paniniwalaan ang sinasabi, lalo na through His people. Dapat para sa same pananampalataya, malalim siya sa salita ng Diyos and doon nagsasalita ang Diyos sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang tao. Kaya wag natin patigisin ang puso natin pagka sometimes manghingi tayo ng counsel and then talaga nag-speak siya. Meron kang gustong gawin, salungat sa kina-counsel sa'yo nila pastor ng kapatiran, palambutin na ng puso natin. Kasi that time, naririnig na natin ang salita ng Diyos through His Word. Okay. Ayan po, sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 20-21,
skip na po tayo. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Lahat po kasi tayo may Holy Spirit na. Before, kasi dalawang generation po ito, nung Old Testament and New Testament, tayo na po yung nabubuhay sa New Testament. Before, para marinig mo ang salita ng Diyos, nagpapadala siya ng kanyang mga propeta. Kasi wala pang Bible noon. Kaya sinasabi, thus says the Lord. Di ba? Pero this time, nasa atin ang banal na Espiritu, kaya niya na mangusap through the work of the Holy Spirit. And also, dapat naka-align yun sa salita niya sa Bible. Amen po ba? And lastly, we hear God's voice when we are going through circumstances. Lot of times, ginawa mo na lahat, ginawa mo best mo sa mga plano mo, pero hindi nangyayari. Hindi natutupad. There's something wrong. Ibig sabihin, hindi inaalaw ng Lord yun kasi may plano siya sa'yo. Nangungusap siya, anak, huwag ka nang pumunta ng ganyang lugar kasi mapapahama ka. Bumili ka na ng ticket, nag-ready ka na ng mga gamit mo, pero all of a sudden, bumagyo, hindi ka natuloy. Bakit? Kasi may plano ng Diyos. Yung pala, meron palang isang kapatiran na nangangailangan na sinasabi na damayan mo siya, kausapin mo siya. Yung pala yun. Makikita po natin dito sa Proverbs 19:6, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. In that way, narinig natin ang boses ng Diyos sa mga plano na hindi na nangyayari kasi may plano ng Diyos para sa buhay natin. Ito pong paborito natin, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Yan po ang panghawakan natin. Hindi lang po nagsasalita ang Diyos through His Word. Hindi po natin basta-basta narinig lang ang salita niya, ang boses niya, sa pamamagitan ng kanyang salita, kundi through His people also, and higit sa lahat, through circumstances. Huwag po tayong panghinaan ng loob kasi ang Diyos ay mahal na mahal po tayo. And ang salita niya ay buhay. Hindi ito natatapos. Magpakailanman, for eternity, ang buhay niya ay tuloy-tuloy lang. At magagamit ito hindi lang sa'yo, sa mga anak mo at sa mga darating pa. To God be all the glory. Amen po. Dalawa po kami. Katuloy. Magandang tanghali po sa lahat. So, next naman po, para malaman po natin yung another way to know God's will is through direct revelation. So sabi nga po, ang verse ko po ngayon is Acts 2:17. So sinasabi po dito na in the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Amen po ba? So, yun pala, ang sabi pala ng Lord na, tahimik po ang lahat ha. Okay na po ba lahat? Nakikinig ko. So, yun din pala ang direct, tayo po ngayon na direct revelation po through dreams, through visions, and through prophecy po. Isa po itong way para malaman natin ang will ng Lord. So paano yun? Kasi mag-focus po muna ako dun sa sinabi niya na in the last days. So sa Old Testament, ang nakaka-receive lang po ng direct revelation is prophets, tsaka yung mga chosen one. So nasa New Testament, gaya po ng sinabi nila kanina ni Brother Mike, na nasa New Testament na po tayo, tayo na po ngayon na nandito na direct na tayo nakaka-receive ng revelation ng Lord. Pero keep in mind po na hindi po lahat ng revelation and dreams ay nanggagaling sa Lord. Kaya po, eto, paano natin malalaman ngayon kung galing sa Lord? Una sa lahat, sabi nga rin dito po sa verse, dito lang po ako magfo-focus sa verse na to. Ang sabi lang po dito is, I will pour my spirit.
So dapat may spirit tayo, may Holy Spirit tayo, may spirit tayo ng Lord para meron tayong discernment to know the good and evil. Amen po ba? Ayun po. So kapag meron tayong Holy Spirit, madidiscern natin kung yung dream ba natin, yung visions ba natin is galing from Lord. Amen po ba? Tapos, sorry po. It is important po no na we have an open communication to God. Dahil pag wala tayo nito, hindi natin madidiscern kung ano yung dreams natin. Kung ano yung kung may significance ba kasi sabi rin po pala rito, ipo-point out ko rin po, not all dreams and visions carry significance. So lahat ng napapaniginipan po natin is hindi po lahat yun makabuluhan. So dapat po madidiscern natin kung alin po yung from Lord. And kaya nga po, so ang conclusion ko po is be open to God's communication. It is important na gaya po ng sinabi ni Brother Boo and ni Brother Mike na magkaroon po tayo ng open communication to God. We read His Word, we pray, we communicate. So that's how we the Holy Spirit we will have the Holy Spirit. So kapag meron po tayong Holy Spirit, madidiscern natin, gaya nga paulit-ulit po ko na sinasabi. Pero yun din po kasi sabi rin po in the last days. So ano po ba ibig sabihin doon sa word na in the last days? Doon sa Acts 2:17. So simula nung, ang context po kasi nito, kung hindi po ako nagkakamali, is sa 2-in-1, Pentecost po, right? Tama po ba? Dito po yung pag-ascend ni Jesus Christ and pag-receive natin ng Holy Spirit. So, from that day, yun na po yung sinasabi na last days. From that, kasi nung umakyat na si Jesus Christ at napunta na sa atin ng Holy Spirit, yun na po yun. Doon na po nag-i-start yung last days na Holy Spirit na ang nag-dwell sa atin para magkaroon lang direct revelations from God. So, ayun lang po yung gusto kong i-point. Maikli lang din po yung sasabihin ko. Nasa na ba ako? Sorry po. Nawala na po ako. Pasensya. So yun po, para saan po ba yung itong direct revelation na to? It is for God's to fulfill His will. So kung nagdi-dreams tayo na to fulfill God's glory, we are sure na it is from God. So yun lang po. Maraming salamat po. Amen, amen. Yung gitarista natin, si Kuya Richard, gwapo na nga, man of God pa. Okay. Yes. Okay. Wait lang po. So, God is good? All the time? Ayan! Palakpakan natin si Lord! So ako po, naka-assign po ako sa, wait lang po, Maji. Lagyan natin ng osyare na intro. Ayan! 7 ways to know God's will. Kami-sama no isyoshiru na natsu no hoho. Ayan. Number 4, godly counselors. 第4、自信的なカウンセラーですね。Siyempre, magja-Japanese po tayo na onte para, of course, para pag makakausap po natin mga Nihonjin, mas-spread mo natin yung word ni God through Japanese. Okay po ba yan? Okay! Yan po yung nakaano po sa akin. If you want to learn the piano, ask an accomplished pianist to teach you. If you want to learn to cook, ask somebody who knows how to cook, whose meals you've enjoyed. If you're trying to find God's will in a given situation,
ask others who are established their faith, have a strong personal relationship with Jesus, and are wise in His ways. So yan po yung main Bible verse natin. Without counsel, plans go awry, but in the multitude of counselors, they are established. Proverbs 15 verse 22. Yan, Japanese. Wag na po. So, ito po yung explanation ko about doon. Well, nakasulat na po doon. Balik po tayo sa ano. Ano? Balik. Nakasulat na po talaga yung sagot dyan, yung explanation. Pero, of course, i-explain pa natin lalo para maintindihan ng iba. Okay po ba yan? Yan. Di po ako galit, di po ako galit. So, ito po yung explanation ko, okay? God does not want us to do life all alone. Siyempre, mahal tayo ni Lord. Di talaga tayo pababayaan yan. Even though we know what is best for us, God knows when we do it all alone, it will be confusing and hard to do it. That's why God puts godly people in our lives like pastors, parents, and Christian friends in order to help and guide us. So palakpakan muna natin sina Pastor Winnie at si Mami dahil tinutulungan tayo all the way as a Christian, of course, kina-counselor tayo. So, next slide. Yeah. These godly counselors are not perfect, but they pray, read the Bible, and want the best for you. Diba? Ganun sila mapagmahal sa atin. And we ask for guidance. It's not just their opinion. God can speak through them to help and guide. So, ginagamit ni Lord John yung mga counselor na sina Mami, si Kuya Mike, sina Brother Hide, or ang pinagwapo na si Brother Richard, para tulungan tayo. Of course, ginagamit ni Lord John. So, may testimony po ako dito as of course, kasi before po, ako po ay isang high school student. So, as a student who enters for university, but you are worried about the difficulty of the subjects, what course to choose, which university to enter, students may beat you at entrance exam, and etc. You could try to figure it out all alone, but it gets really, really confusing. But if you talk to someone who follows God and has experience, they might say something that really opens your eyes or confirms God's already been showing to you. So bilang third year focus high school, kailangan ko po kasi mag-take ng exam in order makapasok sa university. So, grabe yung pressure na naramdaman ko before na, of course, kailangan ko makapasa in order na makaalis ako sa university, matulungan ko sina mama. It's hard for me kasi yung subject, tapos dagdag pa ng schoolworks, tapos mga gawaing bahay. So, it's hard for me na to the point na bottom rock na po ako before na nagbe-breakdown, umiiyak po ako. Pag nalilito po ako sa inaaral ko, nagagalit na lang po ako bigla. Pero when I open up to someone na Christian, of course, ginamit yun ni Lord to me. Parang ginamit ni Lord yun, yung taong na yun, para i-comfort ako. Na God knows, alam ni Lord yung plano niya sa akin. Na even though hirap ako ngayon, tagumpay pa rin sa huli. O ganun po ba? Diba? Lahat po nakaka-relate dyan na bottom rock na po tayo, of course, when we talk to someone na godly people, sina mami man yan, or your Christian friends, gagamitin ni Lord yun na para i-comfort tayo. So, balik sa akin testimony. Actually po, sa biyaya ng Panginoon, architect na po ang pinag-aaralan ko sa university. Yes. Ang nakakalungkot lang po kasi, ang first Japan University, ni Honday, hindi po ako nakapasa. Yun yung malungkot. Pero, I keep praying nga po noon for 3 months zuto na, Lord, kung ano talaga will nyo, doon ako papasok. Pero, nakapasok ako sa isa pang university na, even though mas lamang yung ni Honday, mas maganda yung faculty ng school na yon. Tapos, modernization yung learning nila. Very modern yung the way they teach. Very modern yung mga kagamitan nila doon. And nagpapasalamat talaga kay Lord na nakapasok ako doon. Kasi marami na po akong kaibigan doon na hindi nila sinisira yung peace ko, na hindi ako bad influence. Pero
syempre as a Christian din, pinapakita ko yung pagka-Christianity ko sa kanila. Na, of course, bilang Christian, I need to show them my Christ-like. Parang mga galawang pang Kristiyano, parang ganon. Na pag malungkot sila, pinapasaya ko sila, parang ganon. So, ganon yon, okay? Bottom line, Nax. God often uses His people to guide us. Their advice will make our plans succeed. We are not just hearing people, we are also hearing the wisdom that connects God's truth. So, daan po natin sa Nihongo, matome. Kami-sama ga kare no hitobito o tsukatte moratte watashi tachi ni michibite agete imasu. Karera no advice ga watashi tachi no keika o seikou saseru deshou. Watashi tachi wa tada hito no koe kiiteru no de wa naku, kami-sama no shinre to tsunagaru chie ni mo mimi o katamukiteru no desu. So yun lang po ang yung aking PowerPoint. So ang pinakahuli ko lang po, kaya kung gusto magpa-counsel, wag mahihiyang magtanong kung may right man ba nito. So yun lang po ang aking presentation. Salamat po sa pakikinig. Amen, amen po, amen. So, pwede po bang pakisabi sa mga katabi nyo na I am blessed that you are here. Yan. So, ang sabi nga po ni Brother Mashi na God often use godly people to guide us, to give us wisdom and knowledge. Okay? Ginagamit din sila para kung may mga tanong tayo na di natin masagot, ginagamit silang instrument ni God. So, punta na po tayo sa ating next point na, yan po, nabasa nyo naman po, na 7 ways to know God's will, circumstances and condition. So, ano nga po ba yan, no? Circumstances? In Tagalog, ano po siya, situation po or pangyayari, event, or ano ba, aganapan, yon. So, ang condition naman po, kung ano yung condition ng heart mo ngayon, kung ano ka, blessed ka, or siyempre, lahat tayo blessed dito, amen? Amen. So, lahat tayo, may peace, and lahat tayo, in love kay God. Amen po ba? Amen. So, next na po tayo. Help. Ayan. So, ayan, na-imagine na po bang maglakad sa hallway na maraming doors? So, sa school, right? May ganon sa school. So, sa buhay natin, parang ganon din tayo. Naglalakad tayo sa hallway na maraming doors. So, hindi lahat yun pwedeng mabuksan. So, kung ano lang yung mabubukas. So, basahin po natin yung example situation. So, ano po magbabasa? Sometimes, obvious circumstances indicates God's leading. Imagine a long hallway lined with doors. Which room are you going to? Wait. Hindi, paano yan? Ilipat. Yan. Okay, ito. Yung palaki. Yan. So yan, you can only go through the door that opens. If something is will, He will usually open a door for us. Opportunity that make it possible. So si Lord po, okay, hindi siya gumagamit ng, minsan sa atin sa buhay natin, hindi siya gumagamit ng voice or mga tao rin, but sometimes God leads us to His will through circumstances or mga events na nangyayari sa buhay mo. So for example, kaya natin gawin example, yung job offering. Naghahanap ka ng work or kahit napagkikitaan mo para makabuhay ka sa family mo. But nahihirapan ka maganap. But isang araw, isang random day, bigla sa'yo nagbigay ng trabaho which is compatible sa'yo, your value, your skill, lahat-lahat nandun na. And yun yung ginamit ni God, okay, na God, gumagawa si God
gumagawa siya ng paraan para makilala natin siya kung ano yung kaya niyang gawin at kung ano yung will niya sa buhay natin. Amen. So yan, ito po ang ating verse. I have set you an open door and no one can shut it. So parang pwede mo natin to explain sa dalawa. So ang una po is, I have set you before an open door. So ito po, ang sinabi po kanina, na ang open door as opportunity po or mga chances na pwede mong makuha or maranasan. So example din po, our pastor po, na nabibigyan po siya ng opportunity na makapag-evangelize at makapag Bible study sa Yokohama o kahit saan man po. And si God, ginagamit din tayo as an instruments na makahanap pa ng mga soul. So sino po ba dito yung mga na-invite? So, lahat naman po kayo, di ba? May mga nakapag-invite na rin po sa inyo. So, may mga nag-evangelize na rin po sa inyo. So, dapat po, maging grateful po kayo sa tao na yon at maging grateful po kayo dahil nangyari po sa inyo yun. Dahil yun yung gusto mangyari ni God sa buhay nyo. Amen. Ang next naman po is no one can shut it. So, si God, pag nag-open siya ng opportunity sa atin, hindi niya agad, kahit na human power or evil, wala silang kapangyarihan kapag si God. Dahil kay God yun eh. Pag binigay ni God yung door na yon or yung chance na yon sa'yo, talagang sa'yo na yun eh. Hindi mo na, kahit anong kalaban or kahit mga negativity, talagang babalik at babalik talaga sa yun. So meron din po akong ang testimony rin po. So pwede ko rin po siyang ma-relate sa sa ito pong sa point ko. So before po, nung wala pa ako dito, nung una po nagpunta rito, ito po yung kwento po na before I'm become born again or Christian or so una po, so nag-invite lang sila sa akin. So medyo nakukulitan po ako kasi lagi nila ako ini-invite yan sila Ivy. Kasi ang masaya daw po mag-fellowship. So dati po kasi sa Pinas, hindi ko po naranasan yun. So gumagawa po ako ng mga dahilan para makaiwas ako sa kanila nun. So but, pala yun eh, parang door pala yun or opportunity ni God na the devil inside me na gusto niyang isara yun, hindi ako makapasok. But talagang, andun talagang si God talaga yung tumutulong sa akin para makapasok. And syempre, the rest is history na rin po. Sa harap niyo po ako. Yan. Amen, amen. So yan. So, before po ako matapos dito, at before I end this, na following God's will as follow niyo siya whatever it takes. Okay? So, alam ko po, I know some of you nakaranas ng mga iba't ibang circumstances or condition in life. May iba, may masaya, but alam ko na mayroon sa inyo na malungkot. So, syempre, nagtatanong kayo kung bakit nangyari sa akin to. Kung nag-church naman ako lagi. Lagi akong active sa church. Lagi akong active sa mga activities ng church. Lagi ako nagpe-pray. Lagi ako nagbabasa ng Bible. Ba't nangyayari sa akin to? Spiritually, mentally, or physically, ba't ako may sakit? So, nagtatanong ka kay Lord. So, hindi masama magtanong, okay? Hindi sin yun, hindi kasalanan yun, but questioning God means na nagdududa ka sa Kanya. Amen? Nagdududa ka sa kung ano yung kaya niyang gawin sa'yo. Okay? So, kapag nangyari yun, or may mga conditions sa buhay mo, na talagang nahihirapan ka, or talagang iyakan na lang sa Kanya and get back to His Word, get back to prayer, and get back to fellowship. Yun lang po in Jesus. God be all the glory in Jesus' name. Praise, praise. Ayun, mapagpalang araw po sa atin lahat. Grabe! Nakaka-bless naman to mga kabataan po, di ba? Grabe. Simula po kay Brother Boo, tapos kay Luis po, grabe po silang lahat. At siyempre din po kay Brother June. So, sa lahat nga po nakakaalam, this is 7 ways to know. This is 7 ways to know God's will. And the 6th way to know God's will is by strong impressions and desires. Ngayon, ang tanong nga po ba, ano nga po ba ibig sabihin ng strong impression and desires? Kasi kung makikita po natin dito, impressions are ideas, feeling, or opinion about something or someone, especially na wala tayong masyadong pinag-isipan o wala tayong masyadong ebidensya. Sa desires naman po, a strong feeling of wanting na magkaroon kayo or may mangyari.
pwede, bigyan ko po example. Sa impressions po, pag may mga bago tayo nakakakilala, kadalasan meron po tayo nagiging positive or negative impression sa kanilang tao na yon. And often, nakaka-influensya po yun sa pakikitungan natin sa kanila. Sa desires naman po, for sure, ang alam kong pinakamaraming nakakaranas nito is sa pagkain. Pag may nakita po tayo yung paborito natin, grabe na po yung desire natin. Nagki-craving na po tayo. So, ayun po ang impression and desires. Ngayon, ang tanong po ba, lahat po ba yun nagmumula sa Diyos? Kayo po, sa tingin nyo, ano po? Lahat po ba yan naggagaling sa Diyos? Siyempre, hindi po. Kasi kung titingnan po natin dito sa Psalms chapter 37, verse 4, makikita po natin sinasabi dito, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Grabe, ang ganda po ng Bible verse na to. Kung titingnan nyo po, sinasabi, di ba? And He shall give you the desires of your heart. Grabe, sino hindi yung gusto po niyan, di ba? For sure, alam ko po marami na dito nakakarinig nitong Bible verse na to. Marami na din po nakamemorya nito. Pero meron po nga napansin dito. Sinabi po dito, ang karamihan na nakakatanda po nito is because of He shall give you the desires of your heart. Pero hindi po natin nakatandaan o bibigyan diin ang delight yourself in the Lord. Pag sinabi po bang delight, ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, the word delight means to take pleasure from or to take joy from. Magmula ang ating kasiyahan sa Diyos. Yun po ang sinasabi doon. Gusto ko pong isipin nyo, ano po ba nangyayari pag yun ang ginagawa natin? Natutuwa ang Lord. Tama po. Tapos ano pa po? Sa tingin nyo, ano pa po nangyayari? Blessing? Pwede rin po. Ano ba po? Healing? Okay po. So, when we take delight in the Lord, there is something happening. And what is happening is, ang relasyon natin sa Kanya nagbabago, lumalalim, mas nakikilala natin siya, mas nalalaman natin ang mga will niya, promises niya, ang salita niya. But the most important thing is to, nagbabago po ang puso natin. Nagbabago ang puso natin in a way na iba na po ang kinikrave natin, iba na po ang ninanais natin. Kung sa dati po, ibigyan ko po yung example. Before I was a Christian, self-centered po ako. Kung anong ninais ko, yun ang makukuha ko. Kung ano ang impression ko sa'yo, doon ako magsistick by. If I had a negative impression from you, iiwas ako sa'yo. But now that I became Christian, na lalo po ako nagtitake delight in the Lord, all of those change. When I have a negative impression of you, I give the benefit of doubt because God did not tell me or His children to be negative, to be judgmental. But He told us to be what? To be the light of the world, to be a fertilizer. And love the unlovable and love your neighbor as you have loved yourself. Di ba po ba? So, ang ibig sabihin po nitong verse na to kasi, ang Psalms chapter 37, si King David po ang nagsulat. Ang pinaka-context po nito for the whole chapter is this, trusting in God amidst evil. Ibig sabihin po nito, kailangan din po natin mag-ingat kasi sa sarili nating puso. Because not all the desires of our heart are pure, ay tama. Pero pag tayo ay lumapit sa Diyos, naging well-rooted tayo sa salita niya, ano nangyari po? Nagbabago yung puso natin. The heart that beats in our hearts is not the heart that we have been born with, but the heart of Jesus Christ Himself. Amen po ba? Diba? For it is the Spirit in Christ in us. Yun na po nagbibigay sa atin the desires to help, to pray for one another. Diba po? So how can we delight in the Lord? Delight in the Lord daily through prayer, worship, and the Word of God. And watch, makikita nyo po, tingnan nyo lang ang puso nyo, kung paano pinabago ng Diyos, kung paano binabago ng banal na Espiritu sa atin, kung paano din natin nakikita kung ano ba talaga ang layunin natin sa buhay na to. So, a blessed Sunday to us all. Yun lang po. Tinatawag ko na po ngayon si Brother Hide. Amen. Marami po salamat, Brother Hide. Yan, dahil parehas po kaming Hide po. Yan po, no, nakakatuwa po kasi marami pong iba't ibang paraan para malaman po kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ngayon po sa oras na ito, ang ating pag-uusapan medyo malalim at medyo controversial na senyales or ano tawag dito, pamamaraan para malaman natin kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa atin. Yan. So, tignan natin to. So,
specific predetermined signs, mga senyales. Lahat tayo for sure naranasan na natin to na ganito yung prayer na, Lord, give me a sign. Yan. Di ba? At minsan, meron tayo napapansin na kunwari, Lord, give me a sign. Tapos meron tayo napansin na parang out of ordinary, parang, ay, ito na talaga. Ito na ang kalooban ng Diyos. Pero at the end, pumapalpak. Yan. Kasi hindi natin alam kung paano nga ba hingiin yung sign na iyon. Okay po ba? So, to be clear, yan, kailangan natin i-clear kung ano nga ba ibig sabihin ng specific, it is clearly defined or identified. Okay po ba? Ang predetermined po, established or decided in advance. So, decidido na talaga in advance na hindi mo alam kung ano nangyayari in the future but you are already decided. Okay ba yon? So, ang signs naman sa ating Biblia, ang sinasabi dito na iba't ibang pangyayari o milagro na nagtuturo o nagpo-point to a greater reality or confirms God's word or authority. Ngayon po, nabigyan natin yan ng linaw at magbibigay pa po tayo ng example po para mas lalo natin maintindihan ito. So, tignan natin ang buhay ni Gideon. Yan, on Judges chapter 6, verse 36 to 40. So, bago ko po sabihin tong Bible verse na ito, kailangan po natin malaman kung ano nga ba yung context o nilalaman ng passage na ito. Ito yung panahon na ang mga Israelita ay medyo pasaway. Yan, medyo pasaway, hindi sumusunod sa ating Diyos, sumasamba sa ibang Diyos. Yan. At dahil doon, nagsasuffer sila sa oras na ito under the Midianites. Yan. So, talagang nagsasuffer sila under doon na kinukuha lahat ng crops nila, talagang ninanakawan kahit yung mga tupa nila, mga goat, etc. etc. So ngayon, humingi ng tulong ang mga Israelita sa ating Diyos. Lord, tulungan niyo po kami. Gusto na namin makawala mula sa Midianites. Ngayon, ang Diyos naman natin, ginamit si Gideon bilang tagapagligtas, bilang para mapaalis sila under sa Midianites. Ngayon, siguro meron pang self-doubt siguro si Gideon at that time. Yan. So, nag-ano siya sa ating Diyos na, kung talagang gagamitin mo ko, Panginoon, para maligtas ko ang Israelita, patunayan niyo po sa pamamagitan nito. Tingnan natin on verse 37. I will put a wool fleece on the threshing floor tonight. If the fleece is wet with dew in the morning, but the ground is dry, then I will know that you are going to help me rescue Israel as you promised. Titignan natin on verse 38, and that is just what happened. When Gideon got up early the next morning, he squeezed the fleece and wrung out a whole bowl full of water. Ngayon, tignan natin kung ano nga ba yung threshing floor na yan. Yan po ang threshing floor. Yan. Diyan po ginagamit po yung lugar na yan para mapaghiwalay yung mga palay, yung mga grains po. Ewan ko po kasi di po ako familiar dito, pero siguro sa mga farmers po natin, mga kaibigan po siguro, mga kapatid, ganito, ganyan. Alam po kung ano po yan. Yan po lugar po na yan. So ngayon, nilagay ni Gideon yung fleece o yung tawag natin dito, yan, yung balahibo ng tupa. Yan yung po yung itsura niya. Ganyan rin siguro yung kalaki na nilagay niya doon. Imagine that, nilagay niya po yan nang hindi naman po basa. Hindi naman po basa yung threshing floor nito. Hindi rin naman basa yung balahibo ng tupa. Pero kung titignan natin, on verse 38, lumabas na naging basa yung balahibo ng tupa. Pero hindi basa yung threshing floor. At nakakagulat dito kasi isang bowl full, tignan mo, isang planggana ang nilagay doon. Kung kaalamin natin kasi, napaka-imposible noon mangyari. Fleece does not release dew. Fleece is a fabric known for its ability to wick away moisture. Siya pa nga ang nagkikip dry doon. Hindi siya nagproproduce ng moist o kaya ng dew, di ba? So, tignan natin, napaka-imposible, pero ginawa ng Diyos. Para lang mapatunayan kay Gideon na ikaw ang gagamitin ko para maligtas ang Israel mula sa mga Midianites. Amen po ba? So ngayon naiintindihan ninyo. Pero kasi talagang doubtful pa rin si Gideon. Nag-request pa rin siya. Kung titingnan natin on verse 39, sinabi na, Diyos,
Panginoon ko, wag kang magalit ha. Pero isa pang request, isa pang request, gamitin pa natin ulit itong balahibo ng tupa. Yan. So, ito naman, baliktad naman. Ang gusto niya mangyari, yung fleece ang dry, pero yung ground yung basa. Yan, okay. So, ganun rin ang nangyari. Yung fleece talaga basa, yung fleece talaga ay dry, then yung ground is wet. Yan, 'di ba? Napaka-imposible. Ngayon, anong gustong ituro sa atin ng Diyos sa araw na ito pagdating sa senyalis? Kasi diyan tayo parating nagkakamali. Okay po ba? So, when asking for a sign, be specific. Yan. Kasi kapag nanghingi tayo ng sign sa Panginoon, in general yun nga lang, di ba? Give me a sign, give me a sign. Hindi dapat ganun, kailangan specific. Kung sasabihin natin na, Panginoon, dapat para lang po mapatunayan niyo po kung anong yung kalooban ninyo sa akin, umulan po mamayang 3:00 ng tanghali. Yan. Di ba? Napaka-specific. Napaka-specific, di ba? So pangalawa, it must be predetermined. Kagaya na sinabi ko kanina, it is established or decided in advance. Di ba? Hindi yung, Panginoon, umulan po ng 3:00, pero nakita mo kasi sa weather app na uulan ng 3:00, di ba? So hindi yun so hindi yun dapat. Hindi yun confirmation, hindi yun talaga matatawag natin na sign mula sa Diyos. Ginusto nyo lang Talagang ginusto mo lang yung sign na iyon para lang mangyari. Kunwari, papakasalan ko si Mia Moore, Panginoon, kapag nag-red siya. Oh, Mia Moore, may red ka ba? Parang wala yata siyang red, so hindi ko siya pakakasalan kung ganon. Di ba? Di ba? Naintindihan natin kasi sarili natin yun Sariling wisdom, sarili natin knowledge yun. Okay? Medyo kumalma muna tayo. Kalma po muna tayo mga kapatid. Example lang naman yun para maging masaya at maging thoughtful ang ating pagtuturo sa araw na ito. So kailangan be specific. It must be predetermined. Pangatlo, as something that is impossible. Yung kay Gideon napaka-imposible. Napaka-imposible mangyari yun. Talagang binabaliw ako ng Diyos kagabi. Talagang 12:00 gising pa rin ako dahil inaaral ko, meron pang paraan para mabasa yung yung fleece o kaya para mabasa yung ground. Talagang search kay Google, pero wala talaga. Iniisip ko kasi na baka malamig kasi yung panahon, baka magkaroon ng moist. Hindi, at that time merong mga palay, so medyo mainit-init ang panahon. Nasa isip ko, baka naman umulan. Hindi naman umulan, di ba? So ganun dapat, magtanong tayo o manghingi tayo ng sign sa Panginoon na something impossible because God can do the impossible. Amen po ba, mga kapatid? At kaya niya yung gawin. Kaya niyang gawin ng imposible para lang mapatunayan sa iyo o mapakita sa iyo kung ano nga ba ang kalooban niya para sa iyo. Amen po ba yon? So ganun mga kapatid, nalaman na darating ang time, talagang manghingi tayo ng sign sa Panginoon. So kapag nangyari iyon, at nalaman mo, napatunayan mo talaga kung anong kalooban niya para sa iyo, nagawa na niya yung part niya, gagawin mo na lang rin yung part mo. Amen? So kapag binigay sa iyo ng Panginoon kung ano yung will niya, dapat mo yung gawin. Kung ano ang kalooban mo, ay ang kalooban niya para sa iyo. Amen po ba mga kapatid? Ito na po, ang huli na pong tagapagsalita natin sa araw na ito, si Joshua Nartea. Amen. Amen, 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 amen. Good morning po everyone. My name is Josh. Ako mag-conclude ng turo po ngayon. So, I would like to start this with a kwento po. So, last month, nakita ko may chat si Dad sa GC namin. Magtuturo daw kami next month. Nung kita ko nun, sabi ko, ayoko nga, bahala sila. Ba't ako magtuturo? Thank you. So, sabi ko sa nila, during lunchtime, bahala sila. Wala akong pake dun. Sila magtuturo eh. But so through this month of April and May, ayaw ko talaga. I kept on insisting sa kanila na hindi ako magtuturo. But at that time, I didn't know na I was being deceived. Because at that time, nag-start po ako ng trabaho kila Tita Angie Abe po. So, pag uwi po ako ng trabaho, mag-aaral po ako. Pero, pag magde-devotion na ako, pagod na ako. So, at times,
I skip it na. So lately, nagkukulang po ako sa Word of God. And ginamit ni Satanas yung butas na yun para deceive ako. So throughout this month, 2 week po. Tita, 2 week po. Please po. Yes po, so throughout this month, umiiling po talaga ako sa mga magulang ko. Thank you. Thank you, Pastor Kazu. So nagkukulang po ako sa Word of God. Nagkukulang po ako sa prayer. Then, that's obviously a hole that Satan can use against you. He can deceive your thoughts. He can deceive your mind. He can deceive you from truly actualizing the God's plan that God has for you. So, this week po, umiiling pa rin ako kay Mami. Hindi ako magtuturo, ayoko. Bahala sila. Nag-send po si Pwede ng material. Sabi ko, ba't ko babasahin yun? Hindi man ako magtuturo. And yesterday, finally, my mom talked to me. She said na, this is your way of submitting to God. Boy, wag kayo tumawa kasi. Ano ba? Nahihirapan na nga ako eh. Patatayo ko dito, umiyak ako eh. Sawa na ako eh. So sabi ni Mommy, this is the way how you submit to God. And nakonvict po ako. Nakonvict ako. God is so good to me. But I can't even do this for Him. Is that a way a Christian should live? Not obeying God's will, but your own will. That is not what God wanted for me. I was taught a lesson this month that lacking in God's word, lacking in prayer, lacking for when you're not dedicated to God, asking for His will. That's where Satan comes into your life. Instead of His will reigning over you, the will of your flesh, the will of Satan, is taking over you because you lack the presence of God. And I thank God that He taught me this lesson. I thank you to my godly counselors, my spiritual mother and father. What you need is Word of God, prayer, godly counseling, the dedication, the consistency in seeking God. Amen. Don't be like me. Na, kasi pagod lang, di nagbabasa, di nag-pray. Pag mag-pray, nakakatulog na lang minsan. Lord God, minsan. But this was a good lesson that was taught to me. It was the will of God for me to go through that so that I can learn. Natutuwa ako sa mukha ni Mashi. But keep on seeking God. Keep on seeking His will. Because seeking His will is His will. And keep on asking for it. Because if you ask, it will be given to you. Seek, and you will find. That is what God wants for you. So ulitin ko, don't be like me.
Huwag niyo po ako gayahin. Ano ba to? But what was taught to me and what God is speaking through me is to submit to His will. That even you don't like what God wants you to do. Ako po, ayaw ko talaga mag-exhort or maging future pastor. Bata pa lang ako, sinasabi ko sa mga magulang ko na I don't want to because walang pera. Tatayo ka pa sa harap, magsasalita. Introvert pa ako Ayaw ko pa yun But God has called me here. Even though I don't like it, I will continue to stand and follow His will. Because that was the calling that God has given me. And if you ever have something God wants you to do, but you don't like to, please just follow it because it's a part of His plan. To God to be all the glory. Thank you. For real. So may natutunan ba tayo? Parang mahirap yata alamin yung kalooban ng Lord Pagka ikaw yung may gagawang desisyon sa buhay, di ba? If you are to make a decision, first and foremost, the Bible is admonishing us to seek His will, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi ang iniisip natin, may dagdag sa atin Lahat ng tao nag-iisip nun. Ano ba madadagdag na naman sa buhay ko? Additional salary, additional employment, income, additional... Sino dito ayaw ng addition? Lahat tayo, pag magdidesisyon ng isang bagay, dapat makakadagdag, hindi makakabawas. Hello? Ulit. Lahat ng magdidesisyon sa buhay, dapat ang desisyon mo makakadagdag sa ikabubuti mo, Kasi kung makakasama yan, mababawasan ka. So therefore, when the Bible speaks, we hear, we listen, and we obey. So it is now a high time for a church to really raise up mighty warriors. No? Palakpakan natin to mga mighty warriors na to. Well, may potential, no? Tita Lucy, may potential. I had a dream when I was walking along Gunma area daw. There's a lot of Brazilian. I could not speak in Brazilian, Portugal. When I asking someone, how could I evangelize these people? Nakita ko si Jun. Sabi ko, Jun, ba ang ginagawa mo rito? Wala, pastor. Tatagalog. Sabi ni Lord, ayan, no? Materials yan, sabi ng Lord sa akin. Jun, galing mo, Pag nagsalita si Lord, may mangyayari. When God speak, it shall come to pass. For God's word will not return to Him void. It shall accomplish the intent of His heart, why He sent it for. Tandaan nyo, Isaiah 55:11. Pag nagsalita ang Diyos, Kuya Richard, may potential. Kuya Richard, nasan ka? Malalim ang insight nito mga batang to. Mashi, Luis, Kazu, Hide, Bu, Mike. If God would call you, you know the will. If you resist the will, you are not be willing to live. Kasi hindi natin pwedeng takasan yung panawagan ng Lord. There are a lot of plans in man's heart, but still the will of the Lord and the purpose of the Lord will prevail. Kaya hindi tayo magiging masaya pag tatakbo tayo. Kung Lord, kung sinabi mo, praise the Lord, huwag na tayong makipag-away.
hindi tayo mananalo sa Kanya. Dahil mas maganda plano niya kaysa sa plano mo. Dahil alam niya lahat. Kaya sabi mo, Lord, let your will be done. Not will, but yours. Amen? Jesus Christ prayed that in the garden when He said, if it is possible, Father God, to take this cup of suffering from me. But nevertheless, not my will, but yours be done. Success ba si Jesus? Sabihin ng iba, failure. Bakit? Napako eh. Sakit nang inabot sa buhay eh. Hindi yung ganun. If God would say to you, if you are willing to sacrifice for me and suffer for me, and that's for me is a success, it would be, and so be it. Kasi ayaw natin nasasaktan eh. Gusto natin komportable eh. Eh kung kalooban ng Lord masaktan ka, di nasa kalooban ka ng Lord. Pero alam niyo, pag nasasaktan po tayo sa buhay, ibig sabihin ng pinapatibay tayo ni Lord. Pinapatatag tayo para sa darating na ministry, mas malakas at mas magaling ka. Kaya yung mga nasaktan po, sila po yung may epektibong kakayahan, autoridad, mag-counsel dun sa mga nasasaktan. Yung mga na-divorce sa mga divorcee. Yung mga namatayan sa mga namatayan. Kasi naranasan mo eh. Kung paano masaktan, kaya mo makipag-identify sa mga lumuluha. Amen? Christians, hear the word of the Lord. He has spoken right now. And He's raising a mighty warrior. Palapaan natin si Lord. Sabi ni Josh, I don't want to become pastor. Walang pera daw. But, you know, son, the riches of heaven are to those who serve the Lord. Hindi natin kailangan na napakayaman sa mundo kung tayo naman napakahirap sa harapan ni Lord. I rather be poor here on earth than be poor in heaven. Because our richest man here on earth without God is the poorest among the poor. But the poor man with God, it's the richest among the richest. Kaya mga kapatid, nasa puso lang yan. Kung gusto mo masumunod sa kalooban ng Lord, unahin mo si Lord. Yan ang tunay na kasayahan at kagalakan. Ang tunay na buhay ay nasa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen? O, isa pang kabataan. Tawagan natin to. Halika rito. Okay po. Bless po ba tayo sa mga Jeffs and Diamonds natin? Lord, ano po? Yung verse natin ngayon is Proverbs 3 to 9, 9 to 10 po. Honor the Lord with your wealth and the fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will bring over with new wine. So, tinuturuan po tayo dito na ni Lord na magpasalamat kung ano pong meron tayo. Yon. So, dapat po, kapag, kunyari, sumahod po tayo or may natanggap man tayo, dapat inuuna natin si Lord. Doon natin mapapakita na ino-honor po natin siya. Then, siya na po yung mag-ano sa atin, mag-bless po sa atin nun. Then, yung may testimony lang po ako. Kasi po ako dati, hindi rin po ako nag-tithes and offering po. Kasi parang ayoko pero nung ko po ito, sabi ko, nung may nag-testimony, nag-tithes and offering din po dito, nung narinig ko po ito, ay, dito pala natin ma-honor si Lord. Kaya nagbibigay na rin po ako. O yun lamang po. Usher, please. Usher, please po. Ay, kaya-kaya. Nangihinig pa. Masyado ka bada eh. So, sino po ba ang mga bago dito po? Newcomers po? Sino po? Mari po? Newcomers po?
welcome po natin si Marie. San po? Marie po. Welcome po natin. Lolit po. Sino po yung ano? So, Ramon po. Sino po yung Ramon? Welcome po. Welcome po sa inyo. Ramon po. Hello po. Welcome po. Tapos, yun na po. Okay na po. Kuya, init talaga. Ay. Oh. Okay, let's pray po. Lord, nagpapasalamat po ako sa mga nag-offer nito. Lord, kayo na po ang magpalit pagpapala po nito. Lord, alam po namin magagamit po ito namin sa tama. At Lord, alam po namin makakabili kami ng bagong building sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po. So, Sorry, grabe. nadala ng damdamin. Natutuwa ako Grabe yun. masyado. Praise Uy, God. ay, ako rin eh. Grabe. Grabe ba? Announcement po. Yan po. Nakakatuwa lang po kasi talagang nakikita po talaga ang growth po ng bawat isa. Ito po, sorry po, gusto ko lang po mag-testify about kay Erica. Si Erica po dati talagang, ayoko. Nakanguso pa yan kapag sinasabi niya, ayoko. Gumaganon. Pero tignan nyo ngayon, no? Di ba? Talagang kumikilos ang Diyos sa buhay ni Erica. Amen. Amen, di ba? God can do the impossible. Amen. Yan po. So, ano nga ba mga announcement natin, Hide? So, gusto lang po namin ipaalala po sa mangyayari po ngayon sa June 22, magkakaroon po tayo ng second service na po. Amen! Amen! So yun, so kung makikita po sa atin kasi this year and the year before po, grabe ang kapunuan natin dito sa building natin. Talagang umaapaw po. Tanda ko nga po no, ilang Sunday po kami mga kabataan, nagsiksikan kami dun sa likod. Nakaupo po kami. Talagang mga sardinas. Kaya ayun po, gusto lang po namin i-announce sa mangyayari po. Sa June 22, ang magiging schedule po natin ng Sunday is sa 10 to 25, Sunday school po natin. Then ang first worship service is 10:30 to 12. Hiningi ko lang po ang inyong attention for 2 to 5 minutes. Onegaishimasu. Then 12 to 1 p.m. is fellowship and lunchtime. Then yung second service po, magsisimula po tayo ng 1:30 to 3 in the afternoon. Then, ang mentoring and fellowship po natin ay magaganap ng 3 onwards to 4 p.m. Yes, so reminder lang po simula pa po June 22 po, baka po sa atin po, baka po next week naghihintay na agad ng second service. June 22 pa po ang umpisa ng ating second service mga kapatid. 1:30 in the afternoon. Then after po niyan, meron pa po tayong mga events na mangyayari po sa ating church. Kagaya po neto, prayer and fasting, online prayer and fasting. Mangyayari po ito on June 9 chapter. Ginawa kong Bible verse. Sorry. So, June 9 until 13. Yan. So, sa mga gusto po makisali po dyan po sa ating prayer and fasting, so, i-chat nyo lang po sila, Mami and Pastor, para po masali po namin po kayo sa GC po. Yan. So, yan po, balik po muna natin ang konti po. Gusto lang din po namin i-announce, yung time po is 8 p.m. to 8:45 p.m. po. Kaya i-mark nyo na po yung calendars nyo and yung time nyo po para makasali na din po kayo because through prayer and fasting, there is something that we are seeing the midst of God's work. Amen, Kaya yun po. amen. Yes po. May communion rin po Hindi tayo po, po. So, sa mga sasali po, prepare nyo na rin po yung drink at saka yung bread po ninyo po. Yan po So, yung fasting po, kahit 1 meal a day lang po hindi kumain or kahit hindi po mag-social media o kaya wag muna mag-shopping. Yan, ganito, ganyan. So, mga konting sacrifices lang po para naman po ito sa ating Panginoon. Amen. Yes po. So, next event po natin, ito po, church outing and water baptism. Hide, bigyan mo kami ng info about dyan. So sa mga hindi po makakaalam, every year po nagkakaroon po tayong church outing and water baptism. So mangyayari po siya sa July 19 to July 20. Sa mga hindi po nakakaalam, Saturday and Sunday po yun sa Okutama Bible Chalet.
po yung magaganap. So, mangyari po, pupunta po tayo ng July 19 sa Saturday, and kinabukasan, doon na din po tayo Sunday service. Sunday service. Base po sa information ngayon po, wala pong mangyayaring service dito. Yes. And regarding sa Yung sa babayaran po, yung sa price po, so wala pa po tayong specific amount, pero maghanda lang po tayo po ng isang lapad. So ang maganda po kasi po dito, once na marami pa po tayo, meron po magkakaroon po yan ng discount. Mas bababa po ang presyo po niyan. At syempre po, iba rin po yung price po, yung halaga po para sa mga bata, sa mga chugaksi po, sa mga high school student po. So yun po, so excited po tayo po na hopefully po lahat po tayo po makasama dyan kasi napakaganda po. Bibit-bitin nyo lang po yung sarili ninyo kasi may pagkain na rin pong kasama dyan. At ang sasarap ng mga pagkain nila. Grabe po talaga. Tabi-hoday rin po. Yes po, tabi-hoday po. Buffet po yan. Kaya talagang mag-e-enjoy po tayo dyan. May swimming pool, may chapel. Tapos yung ano po, may ilog pa po na malapit po doon. Kaya po talagang may enjoy po natin po ang outing po na iyan. So, yun po ang ating announcement po for this day. So, tinatawag ko po si Pastor po. Amen. Tinatawag po na lang po namin ngayon sila. So sa mga hindi po makakaalam, mamaya pong 1:30, 1 p.m. po, magkakaroon po tayo ng bazaar. Bazaar for a cause. So sa hindi po mga nakakaalam, meron po mga tao dito nagdala ng mga kanilang gamit na mga in good conditions na gusto po nilang ibenta. And doon po sa mga para sa building fund po. Yung malilikom po para sa building fund. So mamaya po sa mga taong merong free time pa po, sa mga gusto din po mga magstay lang po kayo and check nyo po kung ano mga baka nyo pong gustong bilhin. So yun po, reminder lang po, it is for a cause, para makabili na po tayo ng bagong building. Ayun po, to God be the glory, Pastor Onegaishimasu po. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Masaya ba kayong lahat? So this is why the church is built by Christ, so that His people would gather together in fellowship, in teaching, in breaking of bread, in prayer, and in enjoying one another. The favor of the Lord. Tayo pong lahat ay magsitayo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tagapagsalita, sa mga sinabi. Ang kalooban mo, masunod, Ama, ikaw ang maging gabay ng buhay namin dahil sa iyo po, kung kami susunod, tagumpay at kasaganahan, kagalakan at kaligtasan ang aming masusumpungan. Wala nang iba kaming lalapitan. To whom shall we go, Lord Jesus? You have the word of eternal life. May the glory of the Lord rest upon each one of us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Sinimulan po natin ng masaya at tatapusin natin ng mas masaya pa po. Hallelujah! Sabayan niyo po kami. Let's all clap our hands together and sing praises to our Lord. Sometimes you gotta dance through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you gotta stand down the giant, worship in the lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that it's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship in your hands in the air. I'll praise you anyway, I'll praise, give me praise in the highest praise, give me praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Come on, we sing. Sometimes you gotta praise in the prison, shout out to heaven, shout until the door swing wide. Sometimes you gotta stand on the shackles, praise in the battle, worship in your hands held high. I'll praise you anyway, I'll praise, give me praise in the highest praise, give me praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all
step, each and every breath. I praise you anyway, faithful all my life. Blessings day and night, countless reasons why. I praise you anywhere, every promise, goodness, every step, each and every breath. I praise you anywhere, faithful all my life. Blessings day and night, countless reasons why. I praise you anywhere, every promise kept, goodness, every step, each and every breath. I praise you anywhere. We say praise, give it praise, give it praise in the highest praise. Give it praise, give it praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Praise in the highest praise. Give it praise, give it praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy. Praise, give it praise, give it praise in the highest praise. Give it praise, give it praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. We praise you anyway. Come on, church, all together. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why. I'll praise you anywhere, every promise kept, goodness, every step, each and every breath. I'll praise you anywhere, faithful all